Lord, for this day. Maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito, Lord. Thank you, Lord, for your presence, Lord Jesus, sa lugar na ito. We welcome you, Holy Spirit, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord, sa buong isang linggo, Lord, na hiningatan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Thank you, Lord, sa bagong lakas, sa bagong buhay, Panginoon. And Lord, we want more of you, Lord God. Lord, we need you more, Lord, than yesterday, Lord. Yes, Lord.
slave or free, and we were all given the one spirit to preach. Now the body is not made of one part, but of many. Good morning. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo na good morning? Yung katabi mo, sabi mo good morning. At magdeklara ka ng blessing, sabihin mo, you are blessed. Sabihin mo, you are blessed. Sabihin mo, I receive. Tapos bawian mo eh, sabihin mo, you are blessed. Amen. Excited pa kayo sa Word of God na maririnig nyo ngayong umaga? Amen. Sino po ay excited? Taas ang kamay. Amen. Kung gaano kainit, sabi nga ng songwriter natin, kung gaano kainit yung nararanasan natin, gano'n yung init ng pagmamahal ng Panginoon. Amen. Minsan negative yung ating pagtingin sa paligid natin, pero lahat ng bagay ay meron niyang kabuluhan. At si Lord ang nag-create yan. Dapat magpasalamat tayo. Sa lahat ng nangyayari sa atin, magpasalamat tayo. Amen? Dahil God is good. Amen. Before we start, tayo po ay muling manalangin. Sige po, tayo po ay umupo. Bigyan natin yung ating mata. Tayo ay manalangin. Father God, we thank you for these wonderful days. Kabutihan niyo sa buong isang linggo, Panginoon, na naranasan namin yung pagmamahal mo, yung pag-iingat mo, yung pagkalinga mo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa umagang ito at kami ngayon ay malayang sumamba, Panginoon. Thank you, Lord God, sa privilege na ikaw ay masamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. We welcome your presence in this place. Any spirit na hindi ayon sa iyo, we cancel. In Jesus' name, we pray. We burn you with the fire of the Lord. Only ang welcome sa lugar na ito ang Holy Spirit. Lord, as we listen to your word, give us clear understanding. Anoint the ears of the listener. Open our hearts, our mind, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Maraming salamat po sa umaga nito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po. Ito po yung last week na kung saan ang tinatalakay natin is about care ministry. Yan. It's about care ministry or caring for one another. Madami na tayong narinig. Halos isang buwan yung ating tema na patungkol sa caring for one another. At nakita natin yung ating pagkalinga ng Panginoon. Yan yung ating title. Basahin natin, caring, sabi natin, caring for one another. Binasa ng ating yung tagapagsalita yung Bible reader natin is nasa 1 Corinthians chapter 12 na kung saan sabi doon ay merong different parts of the body. Pero sinasabi rito na tayo ay parte ng katawan. Yung ating mga mananampalataya, sabi doon, even Jew or Greek or Gentiles, tayo ay as a body. Sabi mo, as a body of Christ. Yan po yung ating care for one another. Sige po, next slide po. Ito po yung ating key verse. Ang sabi po diyan ay that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. That there may be no division. Sabi mo, no division. No division. Yun yung sinabi ng author. Ang author po niya is si Apostol Paul. Sinasabi niya that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. The same care for one another. At last Sunday, inalakay din natin sa Book of Romans. Parang ganito rin po. Yung ating narinig o natutunan last week is about the importance of necessity
ng different parts of the body. Ito is the continuation po ito. Continuation ng ating mensahe. Yan yung ating keywords. Nasabi niyan ay there are many parts or different parts of the body, pero sinasabi niya ay huwag magkaroon ng division. Sapagkat sabi mo sa ating mensahe last week is you are important. Sabi mo sa katabi mo, you are important. Importante ka, ha? At hindi sabi yung ating nag-message dito, yung ating professor, sabi dito, do you know that you are chosen? You are precious. And you are royal priesthood, holy nation. Yung ating kalagayan ay isa ka. Chosen people, royal priesthood, holy nation. At lahat ng kumilala sa Panginoon, yun yung kalagayan. Kaya hindi ka basta-basta sabihin mo, hindi ka pala basta-basta. Precious ka. Importante ka. Sige po, next slide po. Sabihin natin, care. Interest or concern to attend or to provide for the needs, operation or treatment. Yan yung definition. Nabasa ko yan doon sa Bible Concordance. Sabi niya, care is interest or concern. Yun yung mga meaning. Sabi niya, to provide for the needs. Yan. Madami pa. Operation of treatment. Yan yung salitang meaning ng care. Para alam lang natin, ano ba yung care? Napakadami ng meaning ng care. Ano ba yung care? Yung care is kinikare mo. Ano opposite ng care? Di ang care. Diba? Wala ang care. May care. Care is showing concern. Sabi mo, care is showing concern. Care is kindness. Diba? Yan yung care. Yun yung kahulugan ng care. Na kung saan ito ay merong, dapat natin malaman yung salitang care. Kasi yun yung ating tinatalakay. Sige po, next slide po. Sabi nito, many brings division, many things bring discouragement. May mga bagay na pinagmumulan ng division, may mga bagay na pinagmumulan ng disagreement. May mga bagay. Bakit? Ano kaya ang cause o reason itong mga bagay na ito? Sabi diyan, if you do not value someone, ano daw nakalagay? Uncaring. If you see person is valuable, kinikare mo. Tama? Sino may cellphone? Kasama na. May cellphone. Halos lahat may cellphone. Yung mga cellphone, pag naiwanan mo, iiwanan mo na o babalikan mo pa. Halimbawa lang, naiwanan mo yung cellphone mo. Si Mimi, naiwanan yung cellphone. No Friday, practice kami rito. Nag-text si Lindy. Pastor, yung cellphone ni Ate Mimi, naiwanan. Sabi ko, kaya mo na, naiwanan. Nasa tay-tay na kami. Alam, balikan mo pa. Pero, kung naiwanan mo ang cellphone mo, babalikan mo hindi? Tanong, babalikan mo hindi? Bakit mo babalikan? Kasi may value sa'yo. May value sa'yo. Pero naiwanan mo yung isang bagay na hindi importante sa'yo, ano gagawin mo? Babalikan mo hindi? Ang layo mo, nasa Bisaya ka. So, babalikan mo hindi? Hindi mo na babalikan. Hindi mo na babalikan. Yun yung salitang care. Sabi rito, ulitin ko ulit, many things bring division, many things bring discouragement. Ang cause. What is the cause of caring? Pag wala kang care, no care ka, no care. Wala kang pagpapahalaga. Yun ang nagiging cause ng division and disagreement in any institution, kahit saan.
Kaya tinatalakay natin yung caring for one another. Okay, next slide po. Blessed Christian Church. Usahin natin. Blessed Christian Church. Statement of faith. Mission statement. Nasa core value natin. Ano ang core value ng Blessed Christian Church? Is to love God and to love people po yun. Is to love God and to love people. Yung peace po, people. Make disciple. Yan yung nasa inner core. Pag sinabing inner core, natutunan natin, may tatlong klase ng tao. Tatlo. Inner core. Nasa inner core. At nasa in general. Basta yun na yun. Ibig sabihin, ito yung nasa inner core ng statement of faith natin is to love God and love people. Pwede natin love people po yan. Sabi ni Lord, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as yourself. Ito yung pinaka-important sa law. Yung 10 Commandments is to love God and to love others. Paano mo masasabi na mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo minamahal ang katabi mo? Diba? Kaya yung ating vision statement o core value ng ating Blessed Christian Church is to love God and to love others. Our topic for today is caring for one another. Yung katabi mo, mahalin mo yung katabi mo. Mahalin mo yung katabi mo. Hanggang natin, mahalin mo yung katabi mo. Kailan mo siya mamahalin pagka... Kailan mo siya bibigyan ng bulaklak. Kailan mo siya inilibre. Kailan mo siya inilibre. Caring is malawak to eh. Caring is spend time. Natutunan natin yung relationship, fellowship, relationship. Nandyan yan. Nasa love God and love people. Yung fellowship, kailangan sabi niya, ang pinaka-the best way to evangelize is relationship evangelism. It's a long term. Long term, hindi yung, kasi merong in general lang. Pero ang talagang evangelism is make friend or relationship. Yan po yung ating mission statement and core value. Okay, next slide po. It's about deeper relationship. Nakita nyo? Yung nagturo ka ako, it's about relationship. Actually, it's about relationship. Evangelism and hindi pwedeng wala yung deeper relationship. It's all about deeper relationship. Kailangan meron talagang relationship. Sabi pa ano? Sabi niya, sometimes you greet, kamustahin mo siya, di ba? Yayanin mo magkape, o di ba? Kumain, nag-i-spend ka ng time. Kasi meron relationship na kailangan. Bakit? Pagka may different relationship, ano daw? Basahin natin. 1, 2, 3. Yun yung deeper relationship. Hindi mo pwedeng sabihin na may care ka, pero wala kang nawala. Hindi pwede mong sabihin na may care ka kung wala kang characteristic na ito. This kind of characteristic. Showing, caring. Yan sa katabi mo. Actually, yan katabi mo na lang na yan. Yan na lang ang pakitaan mo ng kindness or caring. Last Sunday sinabi natin, pag masaya siya, dapat masaya ka rin. Sabihin mo sa katabi mo, pag masaya ka, pag masaya ako, dapat masaya ka rin. Pero pag malungkot siya, tanongin mo bakit siya malungkot. Yun yung care. Yun yung care. Wala. Okay. Wala na. Kita mo, umiiyak. Ba't kaya siya umiiyak? May concern ka. Kasi care is showing concern.
o share. O pag-share, i-share mo naman. Ano ba yun? Ano ba yung nararamdaman mo? Kasi may problema ako. Ang sabi, just listen. Just listen. Kasi importante may nakikinig sa iyo eh. Alam niyo ba na ang pinaka-the best na concern sa tao yung pakikinig? Huwag kang magsalita. Hayaan mo lang siya magsalita. Hayaan mo lang siya magsalita na magsalita. Pakinggan mo lang siya. Pakinggan mo lang siya. Kung siya napakinggan mo, alam bakit? Nagbibigay ka ng interest o time o nagpapakita ka ng care. Ay pagka nagsasalita siya, di ba pag wala kang care, ano papakita mo? Wala. Diba, nagsasalita siya. Salita siya ng salita. No care. Pag no care ka, hindi mo iniintindi sinasabi niya. Tama? Ngayon, kung may care ka, meron kang time. Handa kang makinig sa sinasabi niya kasi may care niya. I don't care. Di ba sinasabi? I don't care what to say. Di ba? I don't care. Kasi doon lang. Sa time lang, wala kang time na makinig eh. O alam nyo na, mga kabataan. Mga kabataan, alam nyo na yung care. Ha? Tender care, loving care. Di ba? Pasalamat tayo dahil sa church, we practice this care ministry. Nagkakasalamat ako dahil meron tayong care ministry, may mga ginagamit. Hindi nyo kilala kung sino yung mga ginagamit behind that ministry. Last Sunday, pumunta tayo sa isang area, di ba? May mga gift, mayroong mga initiative. Yun ang the best eh. May initiative na magbigay ng financial, it's demonstration of care yun. Demonstration of care yun na may maitulong ka. Kasi care is showing kindness. Paano? Siya, meron ka maibibigay. Napakalawag ito eh. Salitang care. At ipapasalamat ako sa church, we practice this principle, yung love God and love people. Palakpakan natin sila. Next slide. Point number 1, basahin natin. 1, 2, 3. Overcoming division by caring one another. The solution or the remedy sa division sa any kind ng institution is caring for one another. Para ma-avoid yung division is by what? By caring one another. Yun lang. Bakit kaya? To overcome division by caring one another. Ano po ang sabi ng verse? Ito, next slide. Basahin po natin. How? Ano sabi? Sabihin natin, value. Tuloy natin. 1 Corinthians chapter 12, 22 to 24. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable, and the parts that we think are less honorable receive special honor, and the parts that are unpresentable are treated with special modesty. While our presentable parts need no special treatment, but God has put the body together, giving greater honor to the parts that lack it. Okay. Sabi niya, para maiwasan natin yung division, ang remedy is to value one another. Kailangan i-value natin ang bawat isa. Bigyan natin ng value o halaga ang bawat isa. Yun pala. Yun lang. At sinabi ng verse, yan, kahit hindi nyo na i-translate, yan na yan. Intindihin na lang natin. But God has put the body together, giving greater honor to the parts that lack it. No one should feel superior about his or her gift. No one should feel superior about his or her gift. Yung body ay create ni God
according to His purpose. You are created, binigyan ka ng gift o talent for, some reason o purpose. Si Apostle Paul, ginamit niya yung concept ng body. Para makita natin, may matututunan tayo sa ating different parts of the body, na lahat ng parte ng katawan natin ay importante sa katawan. Sinasabi rito na ang parts of the body ay importante lahat. Ano man to, daliri, kuko, ilong, tainga, mata, importante siya sa katawan. At sinabi niya na on the contrary, those parts of the body that seems to be weaker or indispensable, and the parts that we think are less honorable, we treat with special honor, and the parts that are presentable are treated with special modesty. How to treat o paano natin tinitingnan yung ating parts of the body. Ang sinasabi lang dito, lahat ng parte ng katawan natin ay importante. Hinahalin tulad ito na sa body of Christ, tayo lahat ay importante. At lagyan natin, i-value natin ang bawat isa. Kung ibinavalue natin ang bawat isa, sabi roon, yung division ay hindi mangyayari by caring for one another. Amen? Next slide po. Point number 2 agad tayo. Mabilis lang po. Point number 2. Basahin natin. Operate in correct mindset. Ano kaya ang iniisip natin? Bakit kaya sinabi operate in correct mindset? Bakit kaya sinabi lang operate in correct mindset? Yung body natin ay create for purpose. Meron siyang special purpose. Yung special purpose, ikaw lang makakagawa mo. Hindi mo pwedeng hanapin sa iba. Pwedeng ikaw lang ang may gift na yan. Very special. Sabi mo, special ka. Special ka. Special ka. Merong kakayahan na meron ka na wala siyang kakayahan. Yung bang bibig, ano ang kanyang purpose? Purpose ng bibig. Hindi nyo alam ang purpose ng bibig. Kumain, ano ba? Magsalita, kumanta. Yan ang purpose. Hindi mo pwedeng sabihin sa bibig na ikaw ay maghugas ng pinggan. Hindi mo pwedeng sabihin sa bibig. Ang purpose niya ay para kumani magsalita. Sino ngayon ang may purpose maghugas ng pinggan? Kamay. Sabi ng kamay, o kain ka lang ng kain, hindi ka puhugas na lumugas ng pinggan. O mga kapata, sino yung kain na ng kain? Sino na yung isang mga bata? Kain ka ng kain, hindi na lumugas ng pinggan. Nanay na nagluto. Nanay ka na malente. Nanay na nag-prepare. Kain na. Kain na. Kinain na. Pagkakain. Nanay pa magtitipid. O sino maguguro? Nanay na rin. Di ba? O di ba? Sino ang nanay? Operate in correct mindset. Sabihin mo, operate in correct mindset. Ano kaya yung sabihin ng operate in correct mindset? Kailangan tama yung pag-o-operate mo. Nasa tama yung mindset. Ano sabi ng verse? Basahin natin. The I. 1, 2, 3. The I. I don't need you. And the head will say to the feet, I don't need you. On the contrary, for those parts of the body that seem to be are indispensable, and the parts of the feet are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are presentable are treated with special modesty, while our presentable parts need no special
Amen. Pag yung isang part ay in-honor, hindi pa kasama yung parte ng katawan. Hindi pa kasama. Pag in-honor na yung isa, i-honor lang. Pag nag-suffer yung isa, magsasuffer na. Kaya sinasabi diyan, so that there should be no division in the body. So that there should be no division in the body. Bakit? Pagka na-honor yung isang parte ng katawan, lahat ng parte ng katawan ay i-honor. Pero once na ang parte ng katawan ay nag-suffer, ang buong katawan ay magsasuffer. We must operate according to right mindset, correct mindset. Dapat tama yung ating mindset to operate. Bakit? The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the hand cannot say to the feet, I don't need you. Hindi pwedeng sabihin ng kamay o mata na hindi kita kailangan. Lahat kailangan. And the contrary, those parts of the body that seems to be weaker is defensible, and the parts we think less honorable, we treat special honor. Nakita natin agad na hindi pwedeng sabihin mo na hindi mo kailangan yung mata mo. O sige, ikaw, puro mata ka. Puro mata. Imagine mo, puro mata ka lang. Imagine niyo, puro mata. O, imagine niyo, puro kamay ka naman. Imagine nyo, puro ilong ka naman. Hindi ba hindi pwede? Do you know that you are fearfully, wonderfully? Sabihin mo sa tabi, sa kayo. Do you know that you are fearfully, wonderfully made? Kaya wag mong sasabihin na sabihin mo maganda ako. Sabihin mo, ikirin mo, maganda ako. Wako ako. Dahil si Lord na nag-create sa akin, special. Magkakaiba tayong nilikha, magkakaiba-iba tayo. So, imagine nyo, magkakamukha tayo dito. Imagine nyo, magkakamukha tayo. Ha? Ha? Papayag ka ba na magkakamukha tayo dito? Hindi ko asawa mo, kamukha mo. Di ba? Ang pangit naman mo, di ba? Paulo, kamukha ka ng tatay mo. Payag ka. Hindi, payag siya. May kapatid yung babae na mukha mo rin. Tsaka na kayo, mukha mo. Di ba? Especially. Kaya pag naisip mo yan, may purpose. May purpose si Lord. Bakit? Kininig yung different parts of the body must function according to correct mindset. It must. We should. Sabi, it's a reminder so that there should be no division in the body. To prevent, to avoid division in the body is caring for one another. Caring for one another. Amen. Caring for one another. Romans 12:3-5. Next. Okay. Wala yung Romans 12:3-5. Basahin ko yung Romans 12:3-5 kasi may nakalagay Romans 12:3-5. Okay, ito po sabi ng Romans 12:3-5. Meron ba dyan? Wala. Ako na lang po babasa. Romans chapter 12:3-5. For the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than your own, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. Verse 4. Just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. Sabi? Many members, and these members do not all have the same function.
hindi raw sila similar na function. At sabi sa verse 5, so in Christ we who are many form one body, and each member belong to all the others. Belong the others. At kung malalaman natin ngayon, bawat isa sa body of Christ is important. At makikita natin yung harmony, makikita natin yung good relationship as a body, makikita natin, yun yung kailangan na mangyari. Sa family, sa anumang institusyon, lalo na sa church, at sa body of Christ, makikita natin na tayong lahat, binigyan tayo ng gifts para mag-function according sa purpose sa pinagagawa ni Lord. At kung binigyan ka ng talent, you are not kingdom financer, o di gagampanan mo. Kung ikaw ay sa music, kung ikaw ay sa paglilingkod, lahat tayo ay gagamitin ni Lord. At magkakasama-sama yung ating mga talent, at sabi diyan ay magpa-function according sa kanyang purpose. Next slide po. Next slide. Okay. Nakita natin yung sinabi ng Romans chapter 12. For by the grace given me, I say every one of you, do not think yourself more highly. It's a reminder. Verse 4, just each of us has one body with many members. Many members. Yung ating body ay mayroong members, many kinds, parts of the body. Malalaman natin ngayon na yung katabi mo ay importante. Yan. Parang nire-remind tayo na nilikha siya ni Lord ayon sa kakayahan. At yung kakayahan na yun ay gagawin niya yung kakayahan nila yung mga gifts para in one purpose na magkaroon ng participation according to correct mindset. Sabi dyan, operate in correct mindset. Okay po, next slide po. How? Sabihin natin, how? Sabihin natin, value? Value, diversity. Okay, ano ba yung sabihin ng diversity? Pag sinabing diversity, contrast o differences. Pag sinabing diversity, pagkakaiba-iba sa Tagalog. Pagkakaiba-iba o differences yan. Ang sabi yan is how ang sagot is value diversity. Binavalue mo yung pagkakaiba-iba. Each part has a specific function that is necessary to the body as a whole. Magkakaiba man yung ating parts of the body, magkakaiba man yung hindi pare-parehas. Ang daliri natin, hindi pare-parehas. May maliit, may malaki, may mataba. Ibig sabihin, di ba iba siya, pero magkakaiba siya. Pero may value ang bawat isa. Amen? Kuha po natin. Next slide po. Point number 3 tayo. Basahin natin. Unity. Unity, diversity. Diversity is good, but without unity, ano mangyayari? Problem. Magkakaproblema. O sige, sa isang samahan, isang grupo. Mayroon akong example dyan. Unity and diversity. Sige po, next slide. Diversity is good thing if surrounded with unity. Tama po yan. Yung pagkakaiba-iba ay maganda if surrounded with unity. Magkakaiba-iba na kayo, tapos wala pa kayong unity, magkakaproblema. Kaya sinasabi, pinopromote ng author, si Apostle Paul, na kailangan magkakaiba man tayo, kailangan merong surrounded by unity. Diversity without unity is trouble o struggle. Sabi niya, diversity without unity is cause ng trouble. Anong sabi ng 12:25 ng 1 Corinthians? Basahin natin. So,
Okay. Ang ganda rin sinabi. That each part should have equal concern. Equal concern. Di ba yan? Equal. 1 plus 1 equal. Equal. Equal 2. Equal. Parehas. Yun ang dapat meron sa diversity. Hindi mo pwedeng sabihin, bakit siya gano'n? Bakit siya gano'n? Parehas, kahit ikaw, parehas ka rin. Meron lang, bakit siya palagi na lang gano'n? Iyan ang pagkakatawag sa kanya eh. Doon siya gagamitin eh. Pero sabi niya, should have equal concern for each other. Magkakaiba man tayo ng pagkamaging, magkakaiba man tayo ng kakayahan, nagkakaisa tayo. Amen? Iba-iba man yung ating ginagawa, nagkakaisa tayo. At pagkakaroon niya ng resulting, maganda yung mangyayari. Okay? Next slide. Basahin natin, harmony. Harmony. Ano yung sabihin ng harmony? Harmony, pleasing. As a musician, makaka-relate yung mga musician dito. Harmony, the combination of simultaneous musical note in a chorus. Ang music po is the best magandang mapipicture natin. May keyboard, may acoustic guitar, may electric guitar, may drums, may bass guitar. Magkakaiba sila ng pagkakadesign. Yung bass, pataba yung string, malaki siya. Yung acoustic, iba rin yung pagkakadesign. Electric, magkakaiba siya. Magkakaiba siya. At yung ang pinopromote ng instrument is music. Pag sinabing music, pleasing to the listener. Para mag-create ka ng pleasing music o melody sa listener, kailangan meron siyang unity. Meron siyang harmony, but meron siyang diversity. Yung diversity ay pagkakaiba-iba ng kanilang pagkakalika sa kanila, ngunit meron siyang unity. May value ang bawat isa. Yung keyboard may value yan. May purpose yan. Yung gitara may purpose yan. Isa kakalapit yung ano, gano'n. Yung isa magpaplata, yung isa mag-a-adlib. Yung drums, kanya-kanya siya pero merong harmony. At ang result niya is pleasing arrangements of parts. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng pagkakahalika. At ito ay nagpo-produce ng magandang tunog sa nakakarinig. Imagine niyo lang, kanya-kanyang tugtugan yan. Kanya-kanyang, siya papuntang Cubao, siya papuntang Binangonan, o sundas papuntang bahala na kung saan siya. Tapos, tara, tugtugan tayo. Pag tugtugan magagamit yung mga marinig. Sabi, ano ba naman yun? Kung ayaw yung matulog. Ayan, di ba? Kasi hindi harmony. Pero kung halimbawa, ang ganda ng tugtugan. Saan ba yun? Saan ba yung magandang tulog na yun? Nag-worship sila. Listen, kasi may harmony, may unity. Unity and diversity. Merong value ang bawat isa. Nagkakaroon ng relationship. Amen? Amen? Palakpakan natin siya. Sabihin natin, agreement. Systematic arrangement resulting tuneful sound melody. Ito yung resulting. At makikita natin, yung principle na sinasabi ng 1 Corinthians chapter 12 is sa harmony, unity, at good relationship. At yung melody na kamukha na sa music, magpuproduce ito ng tuneful sound melody kung sila ay merong value each other. Ano ba?
Value each other, at saka meron pa. Meron pa. Ano yung meron pa? Ano pa? Meron pa? Ha? Value? Care for one another. Care for one another. Kung may care for one another ang bawat isa, magpuproduce ng tuneful sound melody. Maganda yung result. Amen. Dahil mayroong care for one another. Halimbawa, tumugtog yung drums, bahala ka kung malakas ka. Wala kang care. Hindi wala kang care sa katabi mo. Basta ikaw lang tumugtog ka lang. Wala kang care. Kailangan meron kang care. Amen? Amen? Next slide. Conclusion na po tayo. Conclusion. Basahin natin conclusion. 1, 2, 3. The Bible encourages us to show kindness and compassion to all those who are around us in order to build a strong relationship and community. Amen. Caring for one another. Ang dami na natin narinig. Isang buwan na natin ito tinalakay. At makikita natin, yung Bible mismo ang nag-encourage sa atin. Sabi, the Bible encourages us to show kindness and compassion to all those who around us. To those who around us in order to build a strong relationship and communities. Yun lang po. Yun ang purpose ng encourage one another, to build a strong relationship and communities in the body of Christ. This message, actually, napakaganda ng mensahe ng sinabi ng Bible. At mangyayari ito. Kung ang bawat isa gagawin ang kanyang purpose and yung function according sa kanyang pagkakalikha. At may unity. At yung unity in diversity at yung value for each other is caring for one another. Magiging masaya, magiging strong and strong ang ating relationship. Thank you sa mensahe ng Panginoon. Tayo po ay tumayo bilang response. Before that, sige po, awit muna tayo, mamaya na tayo muna. Sige, awit tayo. Response. Yan, praise God po. Pwede bang bigyan natin ng palakpakan natin po ang Panginoon sa atin. Hindi po, muli po tayo magpapit sa Panginoon. Hindi po ang God bless. Amen.
Ayan, sige po, bago po tayo manalangin, sabi po tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. Sabi po sa Malakay 3:10, ibigay ninyo buo-buo ang inyong mga ito po, kung hindi mo buksan ang mga lulunaw ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ayan po. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po lahat ay malaya pong magbigay sa Panginoon. Ayan, sige po, let's pray. Lord Jesus, maraming salamat po, Lord, sa iyong salita, Lord, na aming narinig, Panginoon. We thank you sa mga inawin namin, Panginoon. Lahat po na ito, Lord, ay para sa iyong kapulihan, Panginoon. And Lord, maraming salamat din, Lord, sa aming tithes and offering, Lord. Dalangin po namin, Lord, na gamitin niyo po ito, Panginoon, para sa iyong kapulihan. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak, Panginoon. And Lord, sa iyo po ang lahat, ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, bigyan po natin ang lakas at lakas ng Diyos. Amen. Amen. Ngayon po, after us, we thank you, Panginoon, yung how to live in a harmony, yung relationship for each other, Lord, yung care for one another. Thank you, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano yung dapat namin gawin, yung mga gifts, yung mga pagkakalika mo sa amin ay mag-function kami according to your purpose. We thank you, Panginoon. Sige po, taas natin yung ating kamay bilang a gesture ng pagtanggap ng pagpapala ng Panginoon. Father God, nakin kami mga kamay na ito, Panginoon, na we acknowledge that you are the source of everything. We acknowledge that kayo ang Diyos na nagpapala, Panginoon, nagbibigay ng masaganang pagpapala, Panginoon. Ngayon, tanggapin niyo ang masaganang pagpapala na nagmumula sa ating Diyos Ama, na lumikha ng langit at lupa, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesus at ang pakikipisan ng banal na Espiritu upang hindi tayo magkasala. Sa kanyang mataas na parangal, sa kanyang mataas na papuri at pagsamba. Amen and amen. Good morning po. God bless.